Ang aralin natin mga kapatid na may pamagat na ang talinghaga ng puno ng igos na hindi nagbubunga. Ito nga ang ating huling mensahe para sa taong 2023. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Ang talinghagang ito mga kapatid ay mababasa po natin dito sa Lucas. Ito yung tinatawag na the parable of the barren fig tree. Pag sinabing barren, baog. Baog, kaya hindi nagbubunga sa Tagalog. At mababasa nga natin yan sa Lucas Kapitulo 13, verses 6 hanggang 9. Basahin muna natin mga kapatid, maiksi lang ito. Ang sabi rito, isinalaysay niya ang talinghagang ito. Sinalaysay ni Jesus. No? Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Siya'y pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang nakita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito. Bakit sinasayang nito ang lupa? At sumagot siya sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukhayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung ito ay magbunga sa susunod na taon, ay mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. So yun po ang talinghaga. Ngayon mga kapatid, tayo ngayon, no? December 31 ngayon. 1 taon na ang lumipas. O halos lilipas, ilang oras na lang. Ay magpapalit na tayo ng kalendaryo ng taon. Ngayon, kung susuriin natin mga kapatid, magkaroon tayo ng konting pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. No? Anong uri ng taon ang naging 2023 para sa iyo, kapatid? No? Atras na, flashback tayo mga kapatid. Saan mo ito isusukat o ilalagay? Kapag sinukat natin ito, halimbawa, bibigyan natin ng grade na 1 to 10. Yung 10 ang highest. Ano number ang i-score mo sa 2023? Marahil, no? Kung maganda para sa iyo ang taong ito, marahil ay bibigyan mo ang 2023 ng 8, 9 o kaya 10. Maaaring 8 hanggang 9 lang dahil hindi naman perfect palagi. Sa madaling salita, maganda. Maganda yung taon, mataas ang score. Ito ay isang magandang taon, marahil, dahil meron kang tagumpay sa iyong negosyo. O kaya marahil para sa iyo ang isang magandang taon ito dahil sa trabaho mo o kaya sa paaralan. Magandang relasyon sa pamilya, magandang pagkakaibigan. Ang 2023 ay isang taon na kinabibilangan ng maraming kapanapanabik na bagay. Mga bagong challenges, mga gawaing natapos, at magandang holiday. Di ba? O baka naman na nag-rate ka nitong nakaraan taon na 8 to 10, no? Komparado sa nakaraan taon, na para sa iyo yung nakaraan taon, hindi masyado maganda. Mas maganda ngayon, kaya 8 siya. O baka naman bibigyan mo ng 5 points lang out of 10 ang 2023, kalahati lang. Dahil para sa iyo ay 1 taon lang naman yan. Halos kapareho lang ng ibang mga taon. Wala masyadong kapanapanabik na pangyayari. Sa katunayan, ito ay medyo parang mapurol at nakakapagod. Matutulog ka, tapos babangon ka, gagawin mo ang parehong bagay na sa susunod na araw, araw-araw, paulit-ulit lang gagawin mo. Pagdating ng gabi, tulog ka ulit. Siyempre, no? Parang pare-pare lang. Kaya 5 ka lang. O kaya maaaring itong 2023, maaaring mababa ang score para sa iyo. Bibigyan mo lang ng 2 out of 10. Yun dahil para sa iyo, isang talagang nakakatakot na taon tong 2023. At marami kang naranasan na hindi magaganda. Lahat na maaaring magkamali ay nagkamali para sa iyo.
Kasama sa taon yung trahedya, pagkakasakit, pagkawala ng mga kaibigan, ng mga mahal sa buhay, mga problema sa pag-aasawa, problema sa pamilya, problema sa mga anak. So, parang ang baba lang, no? Paano mo i-rate ito, kapatid? Para sa iyo, itong taon na to. Pag-isipan natin mabuti, mga kapatid. Suriin ninyo kung anong uri ka ng tao itong taong 2023. May mga pinagsisisihan ka ba? Kung mababalikan mo lang itong nakaraang taon, paano mo babaguhin ito? Magpapakita ka ba ng higit na pangunawa, higit na pagmamalasakit? Magiging mas matyaga ka ba? Hindi ka ba gaano magiging critical? Magiging supportive ka ba o susuporta ka o magiging matulungin ka? Habang minumuni-muni natin itong nakaraang taon, ay maaaring may mga bagay na nais nating ibahin kung magagawa lang natin bumalik. Minsan ganun. Kung maibabalik ko lang. Pero alam natin na hindi na. Pero ang mahalagang tanong mga kapatid sa ating pagbubulay-bulay nitong paghihiwalay ng taon ay papaano naman ang ating naging relasyon sa Diyos itong buong taong 2023. Umunlad ba yun at lumago noong 2023? O nagpaikot-ikot lang din na halos nanya lang. Parang kang isang paikot-ikot, turumpo na paikot-ikot na hindi na maalis ang kanyang kinalalagyan. Dahil para sa iyo, ang nangyari nung isa pang nakarang taon, kung ikukumpara, parang umatras pa ata. Ganon kaya mga kapatid? Sana wag ganon, no? Sana hindi ganito na kung susuriin natin ang ating sarili, kaunting beses lang ako nanalangin. Hindi ako gaanong nakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Ang dami kong absent sa mga pananambahan. Kung ikukumpara yung dami ng pagsamba, diba, tuwing araw ng linggo, lalo itong taon na to, no? Itong taon na to, lahat ng lokal natin, nagkaroon na ng face-to-face na pagtitipon. Kamusta mga kapatid, yung inyong pagdalo sa face-to-face? Kasing dalang ba ng patak na ulan? Paano ang pagtingin natin sa ating spiritual life itong taon na to? Nadulas lang ba ito sa background? Sana wag mga kapatid. Itanong natin sa ating sarili. Gaano ipinakita ng buhay ko ang katotohanan na ako nga ay anak ng Diyos? Nagsalita ba ako bilang anak ng Diyos? Kumilos ba ako bilang anak ng Diyos na may pag-ibig ng Diyos sa aking puso? Nakikipag-ugnayan ba ako sa ibang mga kapatid o ibang mga tao kahit hindi kapatid ng may katulad na pagmamahal na kung paano ako pinatawad ng Panginoon? Ipinakita ko rin ba yan sa ibang mga tao? So, tanungin natin ang ating sarili. Habang tayo, mga kapatid, ay nakatayo sa pintuan ng isa pang taon na magbubukas, pagbulayin natin itong talinghagan to sa ating buhay. Sapagkat ibinigay ng Panginoon Kristo yung talinghagang yan para meron tayong matutunan. So pag-aralan po natin yan, mga kapatid. Yang talinghagang yan. Yung talinghaga ng puno ng igos na hindi nagbubunga. Ang talinghagang ito, mga kapatid, makatutulong sa ating pag-aaral. May koneksyon yan dun sa pangyayari bago isinalaysay yan ng ating Panginoon Kristo. Ano ba ang pangyayari na nauna dyan? Merong dalawang sakuna. Dalawang trahedya na nabanggit bago maganap yan. Bago sabihin ng Panginoon Kristo ang talinghagang yan. Isang trahedya na ginawa ng tao o man-made na disaster at isang disaster ng kalikasan na hindi naman ng tao may gawa. So, pag-aralan natin mga kapatid yung context niyan. Yung nauna dyan, sandali lang naman ito, para makita natin yung background kung bakit, papaano, kailan sinabi ng Panginoong Jesucristo yan. Makikita natin, siyempre, ang background niyan, dun sa naunang talata. Sa verse 1 hanggang 5. Eto, tingnan ninyo yung pangyari.
Ang sabi rito ng panahong yun, merong ilan na naroon na nagsabi sa kanya tungkol sa mga taga-Galilea. May mga ilan daw na nagsabi kay Jesus tungkol sa mga taga-Galilea. So maaaring hindi isang tao lang nagsabi, mga ilan din. So maraming mga tao rin na nagsabi. Pero hindi masyado marami. So para bagang nagkaroon ng bulong-bulungan yan. Sinabi ngayon sa Panginoon Kristo ang tungkol sa mga taga-Galilea na na ang dugo ng mga yon ay inihalo ni Pilato sa mga alay nila. So anong lumalabas yan mga kapatid? Matindi ito mga kapatid ha. Ang dugo, mga Hudyo yan siyempre sapagkat merong alay. At yan ay sa templo naganap. Yung dugo ng mga nag-aalay ng mga Hudyo doon sa templo, hinalo ni Pilato sa mga alay nila. Ano ibig sabihin nun? Pinagpapatay ni Pilato. Yung mga Hudyo na sumasamba roon doon sa templo sa Jerusalem. So matindi yan mga kapatid, no? Nakakita natin na trahedya talaga yan, man-made na tragedy. Di ba? Ngayon, kung titingnan natin, bakit kaya nagtatanong yung mga tao ng ganyan? O hindi naman nagtatanong, di ba? Wala naman sinabi nagtatanong, pero sinabi, nagsabi. Bakit kaya nagsabi? Alam niyo mga kapatid, makikita natin kung bakit nagsabi dito sa susunod na talata. Dahil alam ng Panginoon Kristo, hindi man nabanggit dyan. Hindi man nila nabanggit yung sa loobin nila, yung nasa isipan nila, bakit mo kinukwento sa akin yan? Parang ganun. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Parang ganun yung sa panig naman ng Panginoon Kristo. Alam ng Panginoon Kristo yung nasa isip nila, yung nasa puso nila. Ang sagot ng Panginoon Kristo, at sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang yon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea? Dahil sila'y nagdusa ng gayon? O di ba ganun ang nasa isip nila? Hindi sasabihin ng Panginoong Kristo yan kung hindi totoo yan. Nababasa ni Kristo ang puso at isip ng mga tao. Alam niya na iniisip ng mga taong ito na nagsabi sa kanya tungkol sa trahedyang nangyari dyan sa mga taga-Galilea, na iniisip nila na kaya namatay yung mga taga-Galileang yan, kaya pinagpapatay ni Pilato kahit sila'y sumasamba sa Diyos doon sa templo, kahit sila'y mag-aalay ng mga handog na susunugin, dahil sila'y makasalanan. Alam ni Jesus. Kaya nakatitiyak tayo, yun ang iniisip ng mga kausap niya. Kaya tanong niya, akala ba ninyo na higit sila makasalanan kaysa sa mga ibang taga-Galilea? Mga taga-Galilea, mga Hudyo rin yan. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Sinasabi ko sa inyo, hindi, subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong tulad nila. So hindi sila, kaya nangyari sa kanila yon, hindi dahil sa mas makasalanan sila kaysa doon sa ibang mga taga-Galilea. So, dito nakita natin mga kapatid, no? Hindi ko mo namatay sa aksidente o ano. Sasabihin natin, ayan, makasalanan yan. Hindi tulad namin. No? So, hindi dapat ganun, mga kapatid. Hypocrisy. Tsaka paghatol sa kapwa yun. Kumo ba namatay sa sakuna, sa aksidente, sa kalamidad? Ang isang tao, hatulan na natin yan, makasalanan. Tandaan ninyo, ang Panginoon Kristo namatay sa kahiyahiyang kamatayan. So nakita nyo, no, mga kapatid, no? May dinagdag pa ang Panginoon sa verse 4. O ang 18, meron pa palang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam. At sila'y napatay. Ito, aksidente naman talaga to, hindi pinatay ito. Nabagsakan ng tore. No? Trahedya rin yan. Inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Mga kausap ni Kristo, mga taga-Jerusalem. Sa Jerusalem naman naganap yan. O kanina, si Jerusalem din pala yun, templo. So nakita nyo, no? Makasalanan ba sila? Ang sagot ni Kristo. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, hindi sila higit na makasalanan kaysa doon sa mga taga-Jerusalem. May kasalanan din. Lahat ng tao may kasalanan. Pero hindi higit ang kanilang kasalanan kaysa doon sa mga taga-Jerusalem. Kaya nabagsakan sila ng tore. Patay yung 18. Hindi. Pero sabi niya, subalit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Nakita niyo, no? Anong punto rito? Pagsisisi, mga kapatid. Dalawang katanungan yan, eh. Pero iisa yung mensahe, di ba?
Ang katanungan ni Kristo, inaakala ba ng mga kausap ni Jesus, yung mga Hudyo sa Jerusalem, na yung mga namatay doon sa 2 sakuna na nabanggit ay higit na makasalanan kaysa sa kanila? Ang sagot ng Panginoon Kristo ay tumataginting na hindi. Hindi. Sa parehong insidenteng ito, mga kapatid, iisa lang ang naging tagubilin ng Panginoon Kristo. Ano yon? Malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. O matutulad kayo sa kanila kapag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan. Alam niyo, mga kapatid, yung pangyayaring yan, nangangahulugan ito na lahat tayo ay maaring mamatay anumang oras. Kaya ang pagsisisi ay dapat na pangunahing prioridad ng buhay natin. Kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad. Hindi lang paghingi ng tawad, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pag sinabing magsisi, ilang beses na natin natalakay, pag sinabing magsisi, yung tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Tatalikod ka, hindi mo na muling gagawin yan. Kasusuklaman mo na ang kasalanan. Yan ang taong nagsisisi. Hindi yung umiiyak-iyak lang, kundi nagdidesisyon ka na hindi mo na muling gagawin ang iyong pagkakasala. Mandidiri ka sa kasalanan, kaya hindi mo na ito gagawin. So yan ang eksena, mga kapatid. Pagkatapos nito, sinalaysay ng Panginoon Kristo yung talinghaga. Natapos yan sa verse 5, ba? So sa verse 6 na tayo. Ito na nga yung binasa natin kanina. Ito ang sabi ng Panginoon, isinalaysay niya ang talinghagang ito. Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. So ito yung isang talinghaga, kaya hindi natin kukunin ito sa literal na kwento. Pero mahalaga rin yung literal na kwento na maunawa natin. Dahil talinghaga yan, meron siyang spiritual na aral na dapat natin makuha. Hindi naman isinalaysay ni Kristo yan, nagkwento lang siya para turuan ng agriculture ng mga tao. Di ba? Kaya nagsasalaysay ang Panginoon Kristo ng talinghaga para may matutunan tayong mga spiritual na bagay upang matuto tayo ng mga mahalagang prinsipyo at aral ng Diyos upang ang ating relasyon sa Diyos ay umunlad. So yun po, mga kapatid, ang purpose ng talinghaga. So dito ay merong nabanggit na isang puno ng igos na nakatanim sa ubasan. Bakit sa ubasan? Ubasan niya na. Bakit nagtanim ng fig tree sa vineyard? Nakakita na kayo na puno ng igos? Ako sa picture lang, mga kapatid. Yan, malaking puno pala yan. Malaking space ang na-occupy niya, malaking puno. Parang parang puno ng mangga. No? Kumbaga sa atin, malaki, di ba? At yan ang prutas yan. Kinakain nila yan, mga kapatid. So, yan yung puno ng igos. At ito naman yung vineyard, yung ubasan. So, yun ang sitwasyon dyan. Yung puno ng igos nakalagay sa isang ubasan. Ubasan yun pero tinaniman ng puno ng igos. Mamaya makikita natin yan. Kaya, siya'y pumunta upang maghanap ng bunga ron. Yung may-ari nagpunta para maghanap ng bunga, subalit walang nakita. Yung may-ari ng ubasan, binisita ang puno ng igos. Para tingnan, baka may bunga na ba yan? May maani na ba? Abay, wala siya nakita. Alam nyo, mga kapatid, yung talinghagang ito, unang-una nagtuturo sa atin ito. Spiritual yan dapat ang interpretation. Pumunta, naghanap, ang may-ari, naghanap ng bunga, wala siya nakita. Ito ay nagtuturo sa atin, mga kapatid. Number 1, na ang Diyos ay naghahanap sa atin ng bunga. Imagine natin na tayo yung puno ng igos at itinanim sa isang ubasan. Alam niyo yung ubasan? Magandang lupa yan pag ubasan. Sapagkat merong caretaker, may tagapag-alaga. Talagang inaayos ang lupa niya, inaalagyan ng mga pataba, etc. Di ba? Inaalagaan ang lupa niya. Kaya inaasahan na yung puno ng igos na nakatanim sa ubasan, magandang lupa, merong bunga yan dapat. Kaso wala siyang nakitang bunga. So dito nakikita natin, mga kapatid, yung imagine natin na tayo yung puno ng igos. At ang Diyos ngayon ang may-ari. At hinahanapan ngayon tayo ng
bunga. Di ba? Yung bunga, ang bunga ng ating buhay ay nagpapakita kung anong klaseng tao tayo. Ano yung bunga, di ba? Resulta yan, parang epekto, puno, na produkto yan ng puno. Di ba? May puno. So, dapat meron kang fruits. Meron kang bunga na lumilitaw. Ngayon, kung paano tayo, mga kapatid, kung ano yung binubunga natin, ganong klaseng tao tayo. Yung puno ng mansanas ay hindi naman magbubunga ng pakwan yan, di ba? Kung ang ating buhay ay talagang naantig ng Panginoon Kristo, ito ay makikita sa bungang ating ibubunga. Kung paano tayo namumuhay ngayon, di ba? Kung ano ang naging resulta niyan sa buhay natin, yan ang bunga. Ito ay makikita sa bungang ating bubunga kahit tumagal, kahit hindi naman agad-agad. Katulad din ng puno, hindi naman agad-agad na nagbubunga, pero dapat magbunga. Kailangan magkaroon ng bunga. Kailangan magresulta ang ating pagiging mananampalataya. Kailangan may epekto sa atin ang ating pananampalataya. Ano ang epekto sa iyo ng pananampalataya kay Kristo? Meron bang nabago sa buhay mo mula nung ikaw nananampalataya? Tuloy po natin. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tignan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito. Bakit sinasayang nito ang lupa? So nakita niyo mga kapatid, 3 taon nang bumibisita ang may-ari ng ubasan, pero wala pa siyang nakita. 3 years ka na dyan. No? Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ano mangyayari? Sabi, parang sinabi, wala namang pakinabang. Kaya yung title ng talinghaga, ang talinghaga ng puno ng igos na hindi nagbubunga. Wala ang pakinabang dyan eh. Nandiyan ka, nasa magandang lupa ka. Hindi ka nagbubunga. Ang gusto na may-ari, patuloy na lang yan. Sayang lang yung space eh. Pwede pa mataniman ng iba yan eh. Hindi ba? Parang ganun yan eh, mga kapatid eh. Biro yung laki ng puno eh, di ba? Ilang ubas pa ang pwedeng itanim doon. Ilang puno pa ng ubas. Ang laki nung nasasakupan ng puno ng igos. Ayan, dalhin natin yan sa spiritual, mga kapatid. Sapagkat spiritual naman ang purpose niyan eh. Kung bakit kinukwento ni Kristo yan eh. Dalhin natin sa spiritual na pag-uusap. Ilang taon na tayong mananampalataya, kapatid? Ilang taon na sinasabi natin na sumasampalataya tayo kay Kristo? Kailan pa ba natin tinanggap ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon natin? Nagbunga na ba ito sa atin? Ano na nangyari sa buhay natin? Sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, lumago na ba tayo? Kung lalagyan natin ng score yan from 1 to 10, anong numero ang ilalagay natin? 2 o 8 or 9? Di ba? Parang yung score natin kanina, di ba? So, isipin natin ang ating kalagayan. Tuloy natin ang basa. Sumagot sa kanya, Panginoon, hayaan mo munang sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Tumawad yung tagapag-alaga. Humingi ng palugit yung tagapag-alaga ng 1 pang taon. Huhukayan niya, aayusin yung paligid, di ba? Lalagyan ng fertilizers o ng pataba. Alam niyo, ito yung nagpapakita, yung talatang yan, yung nagpapakita ng pagpapahinuhod at pagpapasensya ng Diyos at pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kaya lang mga kapatid, merong hangganan. Di ba? Kaya kailangan magbunga tayo sapagkat kung tayo pinagbibigyan ng Panginoon ngayon, lumalabas may hangganan eh. Dahil sumunod. At kung ito ay magbunga sa susunod na taon, mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. So nakita nyo, no? Puputulin na yung puno ng igos kapag after 1 year ay hindi ba nagbunga. Pagputol niyan, mga kapatid, pag pinutol yan, papalakulin yan. Tapos pati ugat yan, uhugutin yan sapagkat tataniman ng iba eh. Ibig sabihin, maalis na siya doon sa ubasan.
So nakita nyo, no? Kung titingnan natin ito mga kapatid, puno ng igos, tayo yon. Inilagay sa ubasan. Alam mo sa Biblia, maski titingnan natin yung mga sinasabi ng mga scholars at sa ibang mga talata ng Biblia, ang salitang ubasan, kuminsan at madalas din, ginagamit yan para tukuyin ang bayan ng Diyos sa Israel. Ubasan ng Panginoon din ng Israel. At sa New Testament, yung church, ubasan ng Panginoon. Ibig sabihin, puno tayo ng igos, inilagay tayo sa ubasan. Inilagay tayo sa ubasan, maganda ang sitwasyon natin, naalagaan tayo ron. Depende kung nagpapaalaga tayo, kung ayaw natin magpaalaga, o kaya hindi natin pinapansin. Inaasahan, nasa ubasan tayo. Inaasahan na magbunga tayo. Maganda yung lupa eh. Nilagay tayo sa magandang sitwasyon ng Diyos eh. Dapat tayo magbunga sapagkat yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon Diyos. Magkaroon ng resulta ang ating pananampalataya. Dahil kung hindi, tatanggalin tayo dyan sa ubasan. So binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbunga. Kung hindi pa tayo nagbubunga, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbunga. Pero merong limitasyon. May limitasyon, no? Dahil sabi, kung ito ay magbunga sa susunod na taon, mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. So yan ang limitasyon. Puputulin din tayo ng Diyos kapag talagang ayaw natin magbunga. So yung pagbubunga, nasa atin yan, mga kapatid. Nasa action natin. No? So yan po, mga kapatid, ang talinghaga. And habang iniisip natin ang talinghagang ito, pag-aralan natin mabuti yung ating sitwasyon. No? Ang Diyos, yung may-ari ng ubasan, siya rin na may-ari sa atin na puno ng igos. Tayo tulad ng puno ng igos, itinanim sa ubasan ng kaharian ng Diyos, na inaasahang magbunga. Ang Diyos, ang ating mapagmahal na may-ari, nais na makita ang mga bunga ng katwiran, bunga ng pagmamahal, at pagsunod sa ating buhay. Pero partikular, mga kapatid, kung titingnan natin ang context, ano ba ang bunga? Ang unang bunga na dapat na makita sa atin na hinahanap ng Diyos. Batay sa konteksto, sa pagkakasalaysay ni Jesus ng talinghagang ito, dahil naunang pangyayari dyan, di ba? Isinalaysay niyan tungkol sa dalawang trahedya na doon ay nagbigay ng babala ang Panginoon na sinabi na malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong tulad nila. Kaya yung unang bunga na kinakailangan makita sa atin ay tiyak. Tiyak, mga kapatid, sigurado tayo na dapat ito'y nagsisimula sa bunga ng pagsisisi. O yung tinatawag na fruit of repentance. Alam niyo, sa mga unang yugto pa lang ng pangangaral ng gospel, hindi pa nangangaral si Kristo. Si John the Baptist pa lang ang unang nangaral dahil siya yung isinugo ng Diyos para ihanda yung pangangaral ni Jesus. Yung bungad pa lang niya, mga kapatid. Ang sabi niya sa Mateo 3:8, si John the Baptist doon, sabi niya, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Bunga yan. Yung pagsisisi, mga kapatid, dapat magkaroon ng bunga. Kailangan magsisi tayo, di ba? So yung tinatawag na bunga ng pagsisisi. Yung pagsisisi natin, dapat magkaroon ng resulta, magkaroon ng bunga. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. So yan ang pagpinangangaral ng Ebanghelyo, palagi may ganyan, mga kapatid. Ang Ebanghelyo, kaya ipinangangaral yan para ang tao ay magsisi sa kanyang mga pagkakasala. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi yung ipinangangaral mo na magbibigay ka ng mga maling pangako na yayaman ka, aasenso ka, uulad, matutupad ang mga pangarap mo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo na nakita natin sa Biblia, inuuna muna, ini-introduce sa tao ang pagiging makasalanan niya. Kaya kinakailangan siya'y magsisi sa kanyang mga pagkakasala. Pagsisisi, hindi lamang ang panghihinayang yan, mga kapatid. Hindi lamang yung iiyak-iyak ka lang, kundi ito ay yung pagkasuklam natin sa kasalanan. At dahil nasusuklam tayo sa kasalanan ay hindi na natin muling gagawin yun.
Yan ang pagsisisi. Yan yung bungan yan mga kapatid Kung yung nagsisisi ka lang na emotional lang, wala yan. Okay lang magkaroon ng emosyon ng pagsisisi. Siyempre, nalulungkot ka. Nagsisisi ka. Pero, dapat nandun yung nasusuklam ka sa pagkakasala. Nagdidesisyon ka nga na babaguhin mo na ang direksyon ng buhay mo. Susunod ka na sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, nung ipinangangaral ng Ebanghelyo, yan ang unang-unang katotohanan na itinuturo. Si Apostol Pablo sa kanyang pagsasalaysay, kinukwento niya kung paano siya nangaral. Sabi rin sa 26:20 ng mga gawa, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco, yung si Jesucristo ipinangaral daw sa mga nasa Damasco, at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga Hentil. Ibig sabihin, sa lahat ng dako, pinangaral na na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. So, nakita niyo, gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. So, tatlong bagay yan. Magsisi. Ang ibig sabihin na magsisi. Magsisi, yun yung pagbabago nga ng direksyon at desisyon, talikuran ng kasalanan. Ikalawa, magbagong loob sa Diyos. Yung sinabi ni Pablo. Ano ibig sabihin yan? Ito yung paglapit natin sa Diyos. Pagbabalik loob yan sa Diyos. Babalik ka na sa Diyos. Dahil nalayo ka At yung ikatlo, gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Ito yung mga pisikal na gawa yan, mga kapatid, na magpapatunay na tayo nga ay nagsisisi. Sabi, gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. So, kikilos tayo. Magbabago na tayo, babaguhin na natin. Halimbawa, babaguhin na natin ang ating pag-ugali. Action yan, di ba? Yung dati mong ginagawa masama, hindi mo nagagawin. Kabaligtaran na. Nung ginagawa nating masama, kabaligtaran na nun yung ating gagawin. Ika nga, pagtigil na yan ng ating mga masasamang gawain sa buhay. Ano ba masasamang gawain natin sa buhay? Sabi, mga kapatid, hindi, nasa sa inyo na yan. Kanya-kanya tayo dyan. Lahat tayo, lalo na nung di pa tayo nananampalataya, meron tayong mga masasamang ginagawa. Wag na natin gawin yun. Kumilos tayo, mga kapatid. Huwag natin pagbatigasan yung sarili natin. Dahil yun ang nararamdaman natin. Hindi yung nararamdaman. Sumunod tayo sa Diyos. Sabi niya, mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ngayon, pagkatapos yan, may babala si John the Baptist din. Verse 8 yan, tatalo lang tayo ng isang talata. Hindi natin babasahin verse 9. Ito yung babala niya sa verse 10. Tingnan nyo. Katulad din doon sa talinghaga ito Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Imagine natin, puno tayo ng igos. May mga palakol na pala doon sa ugat. Nakaabang na, nakalapag na yung palakol, ready na yung palakol. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. So, nakita niyo, Yan ang babala sa atin. Pag hindi tayo nagbunga, baka umabot tayo, naputulin tayo. Kaya nga mga kapatid, hindi maari na sasampalataya lamang tayo kay Kristo nang hindi natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan. Hindi pa pwedeng nananampalataya ka, Christian ka, ay hindi ka nagbabago sa buhay mo. Kailangan baguhin. Sapagkat ang unang katotohanan na dapat nating tanggapin, kapag tinanggap natin si Kristo, ay dapat tanggapin natin siya bilang tagapagligtas nga. Dahil nauunawaan natin na tayo'y mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. At sa ating pagsampalataya kay Kristo, hinahanapan tayo na magkaroon ng resulta. Naghahanap ang Diyos ng resulta o bunga ng ating pananampalataya. Number 1 yan, magsisi tayo sa ating kasalanan. Makita sa ating buhay na tayo nga ay nagbabago at nagsisisi sa ating mga pagkakasala. So, yung bunga ng pagsisisi. At sa huling bahagi, mga kapatid, para makatulong sa atin ang gusto. Dahil kinakailangan magbunga tayo. Okay, nagsisi na tayo. Para makatulong sa atin
na lalo tayo magbunga at maging masagana ang bunga natin. Pag-aralan natin itong mga huling mga talata natin sa ating pagtatapos. Ito yung mga detalye na kailangan natin gawin, kailangan natin bigyan ng pansin, kailangan bigyan natin ng aksyon upang maging masagana ang bunga natin ng ating pagkakilala sa Panginoon. Ano yun? Ito, tagubilin nito. Idagdag at palaguin natin ang mga bagay na ito. Idagdag daw natin yan. Idadagdag natin sa buhay natin ito upang maging mabunga ang ating pagkakilala kay Hesukristo. Saan natin nakuha yung statement na yan? Dito yan, mga kapatid, sa babasahin nating huling mga talata sa 2 Pedro 1:5 hanggang 8. Unahin natin sa 8 para matawagan tayo ng pansin. No? Ito sabi kasi, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ibig sabihin kung lumalago sa atin yan, nasa atin na yan, at dumadami, lumalago, ano daw, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pwede pa lang maging walang saysay, di ba? O kaya yung pagiging walang saysay daw, mga walang bunga. Pag walang bunga, walang saysay yung ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, para hindi maging walang saysay o mga walang bunga yung pagkakilala natin sa Panginoon, at sabi ni Pedro, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami. So, kailangan natin yung mga bagay na yan na nabanggit niya. Verse 8 yan, no? So, ibig sabihin, may nabanggit siya before verse 8. Ano yun? Di siyempre, yung verse 5 hanggang 7, so ito po sabi, alamin natin to, mahalaga to. Nakita niyo naman ang halaga, no? Para magkaroon tayo ng bunga, masaganang bunga sa pagkakilala kay Kristo. Ang sabi nito, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Lahat daw na makakaya natin. So may aksyon yan, mga kapatid. Pananampalataya na gumagawa yan. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan, di ba? Ang inyong pananampalataya, ibig sabihin, idagdag sa ating pananampalataya. No? Add to your faith, sabi rito. Ang alin? Ano idadagdag natin sa pananampalataya? So, hindi lang yung, Lord, nananampalataya ako sa iyo. Eto, dagdagan mo ng kabutihan. Ano yung kabutihan? Sa English, virtue. Ang virtue, mga kapatid, ay tumutukoy sa isang moral na kalidad o katangian na itinuturing na mabuti, inaasam-asam at kapuri-puri. Pag sinabing virtue, ito ay nangangahulugan, yung pag-uukali ay naaayon sa antas na pamantayan ng moral at etikal na mga prinsipyo. Ibig sabihin, maayos ang buhay natin. Disyente tayo sa ating mga pagkilos. Yung mga virtues ay kadalasan nakikita bilang positive yan, nakatangian, o ugali. Ugali yan na karakter na nag-aambag sa kahusayan sa ating moralidad bilang isang tao. So yan, idagdag natin yan sa ating pananampalataya. Dapat titingnan natin yung kabutihan, yung virtue, yung mga pag-uugali natin, di ba? At sa kabutihan, sabi nito, ang kabutihan ng kaalaman. Ibig sabihin, yung kabutihan, dagdagan natin ng kaalaman. So, hindi natapos sa kabutihan. Kung paano hindi natapos sa pananampalataya, yung pananampalataya, dagdagan ng kabutihan. Yung kabutihan, dagdagan ng kaalaman. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang basta kabutihan, dahil ang kabutihan ay dapat dagdagan natin ng kaalaman. Knowledge. Anong kaalaman yan, mga kapatid? Siyempre, mga kapatid, ang tinutukoy dyan, ang kaalaman, ang knowledge sa salita ng Diyos. Knowledge na nanggagaling sa Diyos. Saan mo makikita yan? Sa Biblia. Kaya dapat talaga nag-aaral tayo ng Biblia. Ang kailangan natin ng knowledge. Para yung kabutihan mo talagang nakabatay sa salita ng Diyos sapagkat maraming kabutihan ang iniisip ng tao. Yung kabutihan na pinag-uusapan dito ayon sa kaalaman na itinuturo ng salita ng Diyos. O may kaalaman na tayo. Yung kaalaman, dagdagan pa natin. Yung kaalaman, ang sabi nito, ang kaalaman ng pagpipigil. Ibig sabihin, yung kaalaman, dagdagan ng pagpipigil.
Dahil meron na tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mga kalooban ng Diyos, na nababasa natin na pag-aaralan sa Biblia, kailangan natin ngayon na idagdag yung pagpipigil o self-control. Matututo tayo, pero yung natutunan natin, dahil natuto na tayo, kontrolin na natin ang ating sarili. Magpigil tayo. May alam ka na alam mo na masama yan, magpigil ka na. Kailangan pagpipigil, self-control. Para saan pa yun nalalaman mo kung hindi ka magkakaroon ng self-control? Galit na galit ka, halimbawa, bubuhos mo na lang basta-basta yung galit mo. O kaya masama ang loob mo. May kaalaman kayo, huwag ka magtatanim. Pigilan natin ang ating sarili. Sample lang yun, mga kapatid. Pag may pagpipigil ang pagtitiis. Alam mo yung bakit pagtitiis? No? Perseverance, para makatagal tayo. Para makatagal ka na makapagpigil ka dahil sa iyong kaalaman, nagpipigil ka ngayon, para maging makatagal ka dyan, abay, magtiis ka. Sapagkat kung hindi ka magtitiis, bibigay ka. Di ba? At ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, so yung pagtitiis naman ay dadagdag natin ay yung pagiging makadiyos. Dahil hindi rin talaga tatagal ang ating pagtitiis kung hindi ito makadiyos na pagtitiis. Ang pagiging makadiyos ay ang umaasa tayo palagi sa Diyos. Ang buhay ay nakasentro sa Diyos at naghahangad na mabigyan tayo ng kaluguran o mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Makapagtitiis tayo dahil ginagawa natin yan dahil sa Diyos. Dahil meron tayong pagiging makadiyos. At sa 7, ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. So, religious ka, makadiyos ka. Dapat meron kang pagmamahal sa kapatid. Pagmamahal, mga kapatid, yan yung pagmamalasakit para sa kabutihan ng kapatid. Hinahangad mo yung kapatid ay mapabuti. Tumutulong ka na ang kapatid ay mapabuti. Lahat tayo gagawa niyan, ha? Hindi lang ikaw ang mamahalin. Lahat tayo magmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya. At ang pagmamahal sa kapatid, dagdagan daw natin ang pag-ibig. Pag-ibig, agape love yan, mga kapatid. Siyempre, yung pagmamalasakit mo sa kapatid, pagmamahal mo sa kapatid, kailangan idagdag mo yung pag-ibig para yung pagmamahal mo ay maging genuine. Di ba? Sapagkat yung agape, yung pag-ibig na tinutukoy dyan, agape sa wikang Grego, yan yung pag-ibig na iginawad sa atin ng Diyos. Nararamdaman man natin yan o hindi, iibigin natin ang kapatid natin sa pananampalataya. At kapag meron daw tayo ng lahat ng yan, sabi nga kanina, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, magbubunga tayo, mga kapatid. Hindi tayo matutulad dito sa talinghaga ng puno ng igos na hindi nagbubunga. Kaya nga, mga kapatid, hindi lamang dahil magpapalit ang taon, magpapalit ang kalendaryo, hindi naman natin kailangan hintayin pa yung pagpapalit ng taon upang magkaroon ng pagbabago sa ating buhay Kristiyano. Sa pagpapalit man ng taon o hindi, mga kapatid, alalahanin natin, kailangan lumago at sumagana ang ating bunga sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Hanggang dyan, mga kapatid, isang mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Naway tayo pagpalain nga ng Panginoon. Tumibay sa ating pananampalataya. Tayo po'y muling manalangin.